Sa pag-aaral natin ngayon, silipin natin ang isang napaka-critical na sandali. Isang krisis na halos sumira at nagpatigil sa misyon ng unang iglesia. Ito yung kwento kung paano ang biyaya ng Diyos na dala ng banal na espiritu ay hinding-hindi talaga mapipigilan ng anumang tradisyon o batas ng tao. At alam nyo, simulan natin to sa isang prangkahang tanong. Para sa ating lahat sa iglesia dito sa Pilipinas. Posible kaya na yung mga nakasanayan na natin, yung mga tradisyon, yung mga patakaran, yung relihiyon natin ay siya na palang nagiging pader sa halip na tulay para umusad ang kaharian ng Diyos? Yan yung pinakasentro ng usapan natin ngayon. Okay, so punta tayo sa Antioch. Isipin nyo, ito yung center of operations. Kumbaga para sa mga Gentile believers, mga hindi Hudyo. Buhay na buhay yung community nila, tapos biglang may dumating na bagong turo galing Judea. Isang turo na kung hindi napigilan, sisirain nito ang mismong puso ng ebanghelyo. At dito na nga sumiklab yung gulo. Dumating yung ilang tao mula Judea at biglang nagturo. Kung hindi kayo tutuliin ayon sa batas ni Moises, hindi kayo maliligtas. Nako, nagkaroon agad ng matinding pagtatalo at debate sa pagitan nila at nina Pablo at Bernabe. Dito na nagbanggaan, harap-harapan, ang kalayaan sa ebanghelyo at yung bigat ng relihiyosong tradisyon. So, heto yung dalawang magkaibang teolohiya. Sa isang banda, ang sabi nila, ang kaligtasan daw ay pananampalataya kay Jesus plus kailangan mong sundin ang batas ni Moises, lalo na ang pagtutuli. Pero sa kabilang banda, yung patotoo mismo ng banal na espiritu ay napakalinaw. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Grabe, dito nakasalalay ang kinabukasan ng buong misyon. So, paano nila to na-solve? Alam mo, sa halip na mag-away at magkawatak-watak, nagdesisyon silang harapin to ng sama-sama. Ipinadala nila sina Pablo at Bernabe sa Jerusalem para isettle ang issue sa mga apostol at mga elders. Ito ang moment na magde-define sa future ng buong pananampalataya. At pagdating sa Jerusalem, naging formal na talaga ang debate. Tumayo yung ilang believers na dati palang membro ng grupo ng mga Pariseyo, sila yung mga eksperto sa batas ng mga Hudyo, di ba? At ideklara nila ang posisyon nila. Sabi nila, hindi lang daw dapat tuliin ang mga hentil, kundi kailangan din silang utusan na sundin ang buong kautusan ni Moises. Napakalinaw ng demand nila. Pero dito nagiging exciting. Sa gitna ng isang napakalaking krisis, hindi sila umasa sa talino ng tao o sa galing ng argumento. Ang una nilang ginawa, makinig. Makinig sa patotoo ng banal na espiritu. Kasi alam nyo, sa huli, sa kaharian ng Diyos, ang espiritu talaga ang may huling boto. After ng mahabang diskusyon, tumayo si Pedro. At ang ebidensya niya, hindi teorya, karanasan. Ipinaalala niya sa lahat yung nangyari sa bahay ni Cornelio, kung paanong ang Diyos mismo ang kumilos, ang pumili sa mga hentil para marinig nila ang ebanghelyo mula mismo sa bibig niya. So, ang punto niya, ang Diyos na ang nagsimula nito. At dito, binitawan niya ang isang napakabigat na tanong. Bakit ninyo sinusubok ang Diyos? Sabi niya. Bakit niyo ipapapasan sa kanila ang isang bagay na kahit tayo o ang mga ninuno natin ay hindi kayang buhatin? Grabe, di ba? Isang direktang tuligsa sa legalismo, sa pagpapataw ng mga religious burdens na kahit sino naman, hindi kayang sundin ng perpekto. At eto ang kanyang konklusyon, napakasimple pero napakalalim. Biyaya, hindi batas, hindi gawa ng tao, hindi tradisyon. Sa biyaya lang ng Panginoong Hesus tayo maliligtas, Hudyo ka man o hentil. Ang biyaya ang nagpapantay sa ating lahat sa paanan ng krus. Walang first-class citizen, walang second-class. Pagkatapos magsalita ni Pedro, tumahimik ang lahat. At sa gitna ng katahimikan na yun, doon naman nagsalita sina Bernabe at Pablo. Ikinuwento nila lahat ng mga himala at kababalagahan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila sa mga hentil. So, ang ebidensya ay hindi na galing sa argumento, kundi sa mga kwento ng hindi maikakailang pagkilos ng banal na espiritu mismo. Okay, so narinig na natin ang patotoo ng espiritu. Sino ngayon ang magbibigay ng final verdict? Si Santiago, ang kapatid ng Panginoon at leader ng iglesia sa Jerusalem. Siya ang tumayo para pag-isahin ang lahat, ang patotoo ng espiritu at ang salita ng Diyos. At ang galing ng wisdom ni Santiago dito, hindi lang siya basta nakinig sa mga karanasan, ikinonekta niya ito pabalik sa kasulatan. Sinipi niya si Propeta Amos para ipakita na itong pagpasok ng mga hentil sa kaharian, hindi ito plan B, matagal na itong katuparan ng pangako ng Diyos.
So ano ang naging desisyon? Hindi nila pinasunod ang mga hentil sa buong kautusan. Sa halip, binigyan sila ng 4 na practical na gabay. At mahalagang tandaan to, hindi ito mga rules para sa kaligtasan, kundi para sa pagkakaisa. Para maging maayos ang pagsasama ng mga Hudyong mananampalataya at ng mga hentil. Parang isang spirit-driven na bayanihan, isang practical na paraan para magmahalan bilang isang komunidad. At pakinggan nyo itong napakagandang phrase na ginamit nila sa sulat na ipinadala nila. Hindi nila sinabing, ito ang aming desisyon. Ang sabi nila, minabuti ng banal na espiritu at namin. Wow! Ipinapakita nito yung partnership nila sa Diyos. Ang desisyon nila ay bunga ng pagsunod sa direksyon ng espiritu. At akala mo, tapos na after ng isang napakalaking tagumpay, may pakasunod na paalala na ang misyong ay ginagawa pa rin ng mga hindi perpektong tao. Matapos ang lahat ng ito, nagkaroon ng isang personal at matinding hindi pagkakasundo. Sa unang tingin, parang failure, di ba? Naghiwalay ang pamosong team ni na Pablo at Bernabe. Pero dito natin makikita yung sovereignty ng Diyos. Ginamit niya yung kanilang hindi pagkakasundo para i-multiply, para paramihin ang misyon. Imbis na isang missionary team, bigla naging 2. Patunay lang na ang pag-usad ng kaharian ay hindi talaga mapipigilan kahit ng sarili nating mga kahinaan. At ito na, dinadala tayo nito sa pinakamahalagang bahagi. Ang kwento ng Gawa 15 ay hindi lang basta history. Ito ay paanyaya at hamon para sa iglesia sa Pilipinas ngayon. Ito ang ating sariling Jerusalem Council moment. Ito yung pinakasusi sa lahat. Yung breakthrough nila hindi galing sa magagandang programa o mga bagong stratehiya. Galing ito sa isang bagay, ang kakayahang makita kung ano na ang kasalukuyang ginagawa ng banal na espiritu at ang tapang na sumunod dito. Ang tunay na pag-unlad ay laging nagmumula sa pakikiisa sa kilos ng Diyos. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Para sa ating mga pastor, mga leader at mga prayer warrior, ano kayang mga tradisyon, mga patakaran, mga relihiyosong pasanin na gawa-gawa lang natin ang kailangan na nating alisin sa ating mga iglesia? Para ang biyaya ng Diyos ay malayang makadaloy at para makita ng buong Pilipinas ang isang tunay at malawakang revival. Panahon ng magtanong at panahon ng sumunod.